siya si Olivia. Siya si Claire Salazar, asawa siya ni Philip. Hindi siya asawa ni Philip Salazar. Siya si Olivia, asawa ko siya! Ako! Ako ang asawa mo, Lucas! Hindi yung babae yun! Ako! Ah! Kahawig sila pero kitang hindi sila iisang tao. Hindi siya si Olivia. Hindi siya makakasira. Maniwala ka sa akin. Tinawag niya akong Olivia. Pangalawang asawa na ni Lucas si Melinda. Yung una, namatay si Olivia. Medyo kawig mo siya. Kamukhang kumukha ni Olivia, yung asawa mo. Paano magiging si Olivia si Claire na asawa ko? Eh, patay na yung asawa mo. Hindi ko alam kung paano ka nahanap ni Salazar. Pero kapag nakikita kita, pakiramdam ko buhay pa rin si Olivia. Nababaliw na talaga yung asawa mo. Paano magiging si Olivia na si Claire na asawa ko? Eh, patay na nga si Olivia. Di ba? Huwag niyong buhayin ang taong patay na sa asawa ko. Kaya pagsabihan mo yung asawa mo, wag na siyang lalapit kay Claire. Sana wag niya nang guluhin yung asawa ko. Kung kailangan ako yung humarap sa kanya, kung kailangan ako mismo yung makiusap sa kanya, gagawin ko. 2 taon ka pa lang nung na-aksidente siya sa plantang tinatrabahuan niya. 8 years old ako noon. Bakit ka magsisinungaling sa akin, Manang? Baka nagkamali ka lang, Manang. Pero si Philip, hindi pwedeng magkamali. Gagawa ko ng paraan. Hindi pwedeng sumabog ang lahat. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagpakasal ko sila sa West 5 years ago. Paano nangyari yan? Maliban na lang kung tinago niyo sa publiko. Maraming salamat po, Doc. You're welcome. Philip, Emil, pinapatawag ka sa board. Bakit daw? Magandang hapon. Anong may paglilingkod ko? Dr. Salazar, nandito kami para pag-usapan ang suspension mo. Hindi ko naiintindihan. Bakit niyo ako sususpendihin? Ura-urada kang humingi ng private room. Kahit maraming nakapila at naghihintay. Lab work ng pasyente mo, ipinauna mo. Ang tawag doon, abuso. Congresswoman, emergency ang situation. Wala akong ibang choice. Emergency din ang sitwasyon ng lahat ng pasyenteng nilaktawan mo. Yat pinilit mong unahin yung sarili mo. Sa ospital na to, walang palakasan, Dr. Salazar. Hindi niyo alam yung sinasabi ninyo. Iniinsulto mo ba kami? Hindi niyo talaga kami maiintindihan dahil hindi kayo mga doktor. Walang mali sa ginawa ko. Pinahahalagaan ko lang yung sinumpaan ko na magligtas ng tao. Pero ang tanong, naligtas mo ba yung pasyente mo?
Tama na. Hindi naman kasalanan ni Philip kung bakit namatay yung bata. Nabigyan din naman kagad ng mga kwarto yung mga pasyente. Kaya hindi sila naargabyado sa ginawa ni Philip. Nagdesisyon lang naman si Philip dahil sa doktor ng bata. And that is not grounds for suspension. Ang mabuti pa pagbutuhan na lang natin lahat. Para patas sa lahat. Yes. All in favor of Dr. Salazar's suspension, raise your hand. Nakapag-decide na ang board para sa ikabubuti ng ospital. Hindi masususpinde si Dr. Salazar. Ang tibay talaga ng Philip na yan. Malakas ang kapit sa ospital. Hindi natin siya basta-basta mapatalsik. Kung hindi natin puputulin agad ang sungay niya, malaking problema ang dala niya sa lahat ng mga plano natin. Wala na ba talaga tayong magagawa para mapaalis siya? Akong bahala sa kanya. Gagawin kong impyerno yung buhay niya sa ospital. Papahirapan ko siya hanggang sa siya na mismo ang susuko at kusang aalis. I'll make sure na wala na siyang mukhang maiharap sa mga investors natin. Anong gagawin mo pag nalaman mo ang totoo? Isa-isa na nilang inaagaw ang mga mahalaga sa akin. Hindi ko hahayaan pati ikaw makuha nila. Hindi ko kakayanin. Mukha silang masaya. Kaya ganun na lang ang pagkabaliw ni Lucas sa kanya. Hindi niya ito nakalimutan. Kahit may bago na siyang asawa. Sofia! Lucas! May kailangan ka? Nakita ko lang na magkasama kayo ng wife ni Salazar. Oh, yeah! Si Claire? Bakit? Wala. Na-curious lang ako. Di ba ex mo si Salazar? Balita ko, mahal na mahal mo pa rin siya. Tapos kaibigan mo yung asawa niya? Diretsuhin mo nga ako, Lucas. Anong gusto mong sabihin?
wala akong gustong sabihin. Gusto ko nga magtanong. What's your game plan? Wala. Nagkataon lang na nakilala ko si Claire bago ko malamang asawa siya ni Philip. Ikaw, Lucas. Bakit ang dami mong tanong? Wala. I'm just curious. Alam mo, hindi bagay sa'yo maging chismoso. Alam ko naman wala kang pakialam sa ibang tao. So sabihin mo sa akin ngayon, anong binabalak mo? Kapag alam mo na yung sagot mo, alam mo kung saan mo ako hanapin. CT scan niya na. Yes, Doc. Normal naman po yung CT scan niya. Okay. Kailangan tayin to. Sige, prep mo na. Okay, Doc. Doc Philip, meet Dr. Francis Venturina, bagong residente natin. Nirekomenda ni Lucas. Welcome, Doc. Nice to meet you. Huwag ka lang maguguluhan sa mga nangyayaring sitwasyon dito sa ospital, ha? At isa lang sana ipapakiusap ko sa'yo. Huwag ka mapapagod na magligtas ng buhay. Makakaasa ka, Doc. Ano nangyari sa kanya? VA, na CT scan na siya, negative. At kailangan na lang ng suturing. Gusto mo po ako nang mag-take over? Sure ka? Sige, yeah. Go ahead. Doc, kung residente ka pa lang tapos ganyan na kahusay at kalinis tong trabaho, may future ka sa surgery. Salamat, Doc. Sige, linisan mo yung benda. Sinula mo siya ipasok. Yung Claire, kamukha talaga siya ni Olivia, no? Malayo. Malapit. Tingnan mo nga tong si Lucas, nagkakandara pa sa kanya. Sira. Patay ni si Olivia, ano ka ba? Wala pa talaga akong mga kaibigan. Ang mga nakakakilala sa akin. Di bale. Akong bahala sa sarili ko.
mo! Bitawan mo ako! Medyo kawig mo siya. At siguro ang boses mo rin. Kamukha talaga kita, Olivia. Tignan mo nga naman, Claire. Pinagkakamalan ka ng marami. At kahit si Lucas, interesado sa'yo. Interesting. Kamukha talaga niya. Pero bakit naman pipili si Philip ng kamukha ni Olivia? Para lang galitin si Lucas? Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Philip. Kung ano man ang dahilan, sa huli, ako rin ang makikinabang. Philip, hindi sa pinag-aalala kita pero si Sofia, mukhang kinukutoban na siya. Pare, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano? Pwede mo bang i-distract si Sofia? Paano? Hindi ko alam. Ikaw na bahala. Pero sana, hindi na siya makalapit kay Claire. Gagawin ko makakaya ko. Salamat. Nakalala ko na si Philip, tol. Mukhang okay naman siya. Hindi yun okay. Gago yun. Pero seryoso. Mukhang wala naman siyang pakialam na ikaw nagpasok saan sa hospital eh. Di niya nga sinubukan kunin loyalty ko. Pero kung kukunin niya, di mo naman ibibigay, di ba? Mismo. Patsagan mo yan si Philip. Kapag may kalokohan siya, sabihin mo sa akin. CPR. Dok, pakiyaman po na paraan. Dok, yung anak namin. Laban, Jenny, ay! Jenny! Tama na po. Okay ka lang ba? Hindi ka pa magpapahinga. Ano iniisip mo? Sabihin mo lang sa akin, makikinig ako. Hindi ako makapagpahinga, mahal.
Sa tuwing pinipikit ko yung mga mata ko, nakikita ko si Jenny. Napaniginipan ko na siya. Humihingi siya sa akin ng tulong pero wala akong magawa. Alam mo, hindi ko maiwasan isipin na nagkulang ba ako bilang doktor niya? Dapat ba nakapag-isip ako ng paraan para mailigtas siya? Hindi ako doktor. Siguro, hindi ko lubusang maunawaan yung pinagdadaanan mo. Pero hindi ka pwedeng magpatalo sa nararamdaman mo, ma. Dahil marami pa yung katulad ni Jenny na nangangailangan sa'yo ngayon. Ma'am, dala ko na po yung mga death certificates ng mga magulang ni Claire Salazar. Nahanap ko na kung saan nakalibing yung mga magulang ni Claire Salazar. At nahanap ko na rin kung saan nakatira yung dating supultorerong nagtrabaho doon na may alam tungkol sa puntod na yun. Sige. Ipatawag mo siya. Sige po. Lalo na ngayon nandito mga Buen Camino. Nung una, nag-aalala ko na bumalik yung alaala niya dahil sa therapy. Pero ngayon, wala na akong dahilan para pagbawalan siya sa mga gusto niya eh. Kasi lalo siya magsususpecha kapag pinagbawalan ko siya pumunta dito sa ospital. Halika mahal, lunch na tayo. Paano nakapangasawa si Philip Salazar ng kamukhang-kamukha ng asawa ko? Kaya kinuha niya yung asawa ko? Bakit ibang singsing ang suot ko sa panaginip? Ginagawa mo dito? Di ko ba pwedeng puntahan yung asawa ko? Tungkol sa 2 puntod na tinrabaho mo. Siguraduhin mo ikakatuwa ko yung sasabihin mo. Siguro kailangan ko nang ituloy ang pag-alam sa pinanggalingan ko. Siguro nandun ang sagot.